Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng 40 araw para sa paghahanda natin sa Pasko ng Pagkabuhay. So muli, mayroon tayong 5 linggo na bubunuin bago po sumapit ang araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa bawat linggo, ito ay isang paglalakbay natin para nang sa ganon ay lubusan nga nating maunawaan ang gagawing pag-aalay, pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't pinapaalalahanan tayo ng bawat gagawin natin sa panahong ito, lalong-lalo na kapag sumapit ang mga mahal na araw, ay hindi ukol sa mga sakripisyo, hindi tungkol sa mga gagawin natin, kundi ang mapagnilayan natin mabuti ay kung ano ang ginagawa o ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya samahan natin at tayo'y inaanyayahan na maglakbay. At bawat linggo ay meron tayong mga pinupuntahan, mga karanasan ni Kristo na siya rin naman nating karanasan, na kung hindi mamumulat ang ating pong mga kaisipan, hindi natin maiintindihan din yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ngayon, nasa ikalawang linggo tayo. Tandaan ninyo sa susunod na linggo, mayroon na tayong exam. Mukhang tulog na naman itong mga estudyanteng ito. Noong unang linggo, saan tayo dinala? Kung maalala po ninyo, saan tayo nagpunta nung isang linggo sa ating pong ebanghelyo? Sa linggo, pag hindi nakasagot, pipitikin, Kaya mag-review na. Saan tayo nung nakalipas na linggo? Sa disyerto. Diba? Sabi po doon,
dinala si Jesus sa ilang, sa disyerto. At doon ay 40 araw, 40 gabing, siya ay nag-ayuno, hindi kumain. At doon ay tinukso-tukso ng demonyo. Kaya nga po, no, yung pinapaalala sa atin, kasi yung dapat aware ka lagi, no, na baka dinidemonyo na tayo, pero hindi natin pinapansin, kaya madalas natutukso tayo. Kasi lahat ng panunukso na ginagamit para sa tao, yan ay maganda, masarap, at madali. Ganyan ang tukso. Ngayon, sa ikalawang linggo, tandaan niyo yung mga tukso ha. Ngayong ikalawang linggo, sabi po dito, isinama ni Jesus sina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. So mula sa disyerto o sa ilang, naririto naman tayo sa bundok. At dito, naranasan ni na Pedro at ng mga alagad, nakita nila ang kaluwalhatian o kaningningan ni Kristo bilang isang Diyos. At yung pagpapatunay na ipinakikilala si Kristo bilang isang bugtong at tinatanging anak, pinakamamahal na anak ng Diyos Ama. At ang panawagan, pakinggan natin siya. So lagi mayroong paglalakbay. Mahirap pong umakyat ng bundok, lalo na kung ikaw ay senior citizen na. Mahirap kasi nung kabataan nyo pa, ayaw nyong umakyat, ngayong matanda na kayo, hindi na talaga kayo makakaakyat. Pero ang laging panawagan na magandang mapagnilayan natin, kasi sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis, tinawag si Abram. Hindi pa Abraham ang pangalan niya, no? Abram. Tinawag siya at ang sabi, lisanin mo ang iyong bayan. Paglilisanin, kasama na dyan, lisanin mo yung kabuhayan, yung lugar, yung mga tao, lisanin mo at pumunta ka kung saan kita nais na makarating. At ginawa ni Abraham, sinunod niya ang panawagan ng Panginoon. At doon sa kanyang pintahan, mas lalo pa siyang guminhawa, mas lalo pa siyang pinagpala. So ginabayan siya ng Diyos. At ngayon sa atin din, maganda rin mapagnilayan na tinatawag tayo na sumama kay Kristo. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, sumama tayo kay Kristo. Maganda kasi yung karanasan ng mga alagad eh. Ipinakita sa atin, kaningningan ng Diyos. Pero yun nga lang, no? Kagaya ng mga reaksyon ninyo, gusto nyong makasama si Kristo, gusto nyong pumunta kay Kristo, pero ayaw ninyong sumama kapag tinatawag na tayo. O iba po yung, kasi kadalasan natatakot tayo na sumama kay Kristo doon sa langit. O bakit nakakasigurado ka bang langit ang punta mo? Pero yung impaanyaya ni Kristo, makita natin, makita pa lang natin, ito ang mangyayari. So anong ginagawa o dapat nating gawin? Kasi kung aakyat ka ng bundok, kung lilipat ka ng ibang bayan, mayroon kang mga kailangang bitawan. Mayroon kang mga kailangang hindi nadalhin. At ang una-una, bakit hirap tayong umalis? Kasi may tinatawag tayong comfort zone. Kampante na tayo, okay na tayo dito.
kaya ayaw ko nang umalis. Ayaw ko nang magbaka sakali. Ayaw ko nang mag-take ng risk. Pero tandaan nyo ha, may higit na karanasan ang nais na iparanas sa atin, higit pa sa ginhawa. Pero kailangan mo ngang iwan ang mga comfort zone natin. Kung ano man yan, pwedeng maganda na yan, pwedeng pangit pa rin na karanasan na ayaw nating bitawan, ayaw nating i-let go. Pwedeng, alam niyo yun, no? Pwedeng yung karanasan mo sa bahay na medyo malupit, masakit, pero ayaw mong umalis. Pwedeng yung relasyon, yung kasama mo, na pwedeng sabing hirap ka na, pero ayaw mo umalis. Pwedeng yung trabaho mo, na pwede ka pa sanang mas mag-improve pa, pero ayaw mo na rin umalis. Pero nagdadasal ka na sana maayos, makalaya ka. Pero ayaw nating umalis kasi nga comfort zone na natin. Kaya hindi natin tuloy nalalaman pa na kung ano ang mas malawak na misyon na atin pong kinakailangang gawin. Kaya maganda po, no? Sabi, pakinggan ninyo siya. At ang tanging hangad ni Kristo, madala tayo sa isang paraiso. Madala tayo ni Kristo sa mas ligtas at mas maginhawang pamumuhay. Pero hindi yan mangyayari kung mabubuhay tayo sa takot. Hindi rin yan mangyayari kung hindi natin iiwan ang mga dapat nating iwan. Hindi ka makakaakyat sa bundok kung marami kang bit-bit. At mas mainam nga, sana nga, no, ngayong nasa 40 araw tayo ng paghahanda, unti-unti, kung alam mong mabibigatan ka na, isa-isa, iwan mo na, bitawan mo na ang mga yan. So, hindi ko po alam, no, pwedeng yung pera, lalo na, naku, ang dami pa naman tao na bit-bit ang pera, na ayaw bitawan, ayaw iwan. Yan, ngayon, ang dami nating issue tungkol sa pera. Lahat naman ng away-away sa politika, pera pa rin naman yan. Kapag meron kang kapangyarihan, marami kang pera. Kapag sikat ka, marami kang pera. Kapag marami kang pera, may kapangyarihan ka para pasunurin. At gustong-gusto natin yun, na sinusunod tayo ng mga tao, kaya gagamitin ng pera. Yan ang kaguluhan ngayon, away-away, no? Hanapan ng kasiraan, hanapan ng butas. Kaya ngayon, 2026 pa lang, nasa 2028 na sila. Di ba? Pero ito, wala. Kaya maganda rin siguro, no? Iwan mo na yung mga pinaniniwalaan mo rin politiko. Iwan mo na rin yan. Ilang taon mo na rin comfort zone yan, na kada eleksyon, naghihintay ka ng pera mula sa kanila. Ang pakinggan natin, ang Diyos. At nasabi na rin, di ba, no? Nitong mga nakalipas na araw, sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang makikihapid, huwag kang magnanakaw. Yun nga lang, sanay na tayo eh. Di ba? Sanay na tayong magnakaw, expert na nga eh. May paraan na nga na hindi matitrace. Huwag na natin padaanin sa bangko para hindi matrace. Imaleta na lang natin. Sinong nasisira? Tayo din. Kaya baka lang yung mga pinangahawakan natin, nakala natin yan yung bumubuo sa atin, hindi. Yan ang mga sumisira sa atin. Kaya nawa, no, mapagnilayan natin mabuti habang naglalakbay tayo sa bawat lugar kung saan tayo dinadala ni Kristo. Amen.